Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now, ang teksto po ngayon mga kapatid na ating pag-uusapan ay nandito po sa Santiago 4:14. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ang topic naman po na ating pag-uusapan, sa isang iglap, pwedeng magbago at mawala ang lahat. Now mga kapatid, grabe itong nangyari sa Nepal. Dahil sa mudslide, maraming bahay, sasakyan at mga tao ang natabunan. Minsan, isang iglap lang lahat nagbabago. Sa picture na ating nasulyapan, ito ay nangyari sa border Nepal at China. Matinding mudslide or landslide ang nangyari. Sa loob ng ilang minuto, nawala yung mga bahay, kalsada at mahal sa buhay. Ayon sa ibang report, 160 plus ang patay at daan-daang nawala. Baka mas marami pa ngayon para sa bagong report. Bago nangyari or paparating pa lang ang mudslide, marami ang natakot, napasigaw, tumatakbo na naghahanap ng mataguan. Pero marami ang naabutan sa matinding pagragasa ng tubig na may halong putik. Ipanalangin natin ang mga rescue team at ang mga pamilya na nawalan. Mga kapatid, sino ang mag-aakala na mangyayari ito? Maaring sanay na ang tao na umuulan at may konting baha. Pero bigla kang magugulat na parang tsunami ang nangyari. Wala nang pag-asa pang makatakas kung nandyan na at sa bangis nito. Kahit nga ang mga matibay na kabahayan at tulay, sira at wasak. Ano pa kaya ang tao na maabutan nito? Kapatid, ito ang dapat nating tandaan na ang Panginoon ay unti-unti nang nagpaparamdam. Baha doon, baha rito. Lindol doon, lindol dito. Iba't ibang kalamidad. Walang excuse ditong lugar. Kahit saang lugar, pwedeng tamaan ng kalamidad. Kahit gaano katapang ng tao, kahit gaano ka-powerful ng tao, kahit saan man magtago ang tao, kahit anong iwas ng tao sa Diyos, walang makakaiwas sa bagsik ng Diyos kung siya ang kikilos. Ang pinundar mo, ang shelter mo, ang inaasahan mong taguan o refuge, ang mga ipinagmamalaki ng tao na para bang hindi na kailangan ng Diyos, sa isang iglap lang ay kaya itong wasakin ng Diyos. Ang punto dito mga kapatid, huwag ipagmalaki ang anumang mayroon ka sa mundo. Kalusugan man, kayamanan, kasikatan, nasa powerful ka mang bansa, wala ka mang kinatatakutan, mas mabuting sumuko ka na lang sa Diyos. Magpakumbaba at maglingkod sa Kanya dahil walang sinumang pwedeng kumalaban sa Diyos. Ang mga pahiwatig ng Diyos ay isang paalala na dapat na tayong maglingkod sa Kanya ng tunay. Sa isang iglap, pwedeng magbago at mawala ang lahat. Now, bakit sa isang iglap pwedeng magbago at mawala ang lahat? Tatlong rason po. Ang una, dahil hindi natin hawak ang buhay. Sa Santiago 4:14 sa ating teksto, ang sabi dito, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ang buhay natin mga kapatid dito sa mundo, ang sabi ng Biblia ay parang usok lamang. Isang patunay na hindi tayo ang makakapagpasya o makakapagpalawig ng ating buhay. Minsan nagkakasakit ito, minsan mahina ito, minsan naman ay bigla lang namamatay sa iba't ibang dahilan. Tulad ng nangyari sa Nepal, na maraming tao ang natabunan at nasawi ang buhay. Maaring ang iba nito ay natutulog, nagpapahinga, kumakain, nasa trabaho, nagbabantay sa bata, naglilinis, tapos biglang darating ang rumaragasang baha na puno ng putik, na isa ka sa natabunan. Grabe, wala na, blackout na, meaning wala na. Patunay na hindi natin hawak ang buhay. Ngayon, kung hindi natin hawak ang buhay, sino ang humahawak at may kontrol nito? Walang iba, kapatid, kundi ang Diyos. Kaya nga marami tayong mababasang paalala mula sa kasulatan na lumapit na sa Diyos, iasa sa Kanya ang mga
alalahanin, huwag magtiwala sa sariling kakayahan, ibigay na natin sa Diyos ang ating buhay. Oo, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin sa araw ng bukas, pero alam ito ng Diyos. Kaya anumang mga bagay na hindi natin alam at may biglang paparating na panganib, ay pwede tayong ilayo ng Diyos na hindi tayo masama sa anumang sakuna sapagkat alam niya ang lahat ng bagay. Bakit sa isang iglap pwedeng magbago at mawala ang lahat? Ang una, dahil hindi natin hawak ang buhay. Pangalawa, dahil hindi natin hawak ang bagsik ng kalikasan. Hindi natin alam, may mga tao dyan sa Nepal ang bagong-bago pa lang nagpagawa ng bahay at milyon na ang ginastos. Hindi natin alam, baka mayroong kaka-open pa lang ng business na restaurant. Baka mayroong galing pa lang sa bangko para mag-savings. Tapos ganito ang mangyari. Biglang dumating ang bagsik ng kalikasan na walang sinuman ang pwedeng makapagpigil. Sino ang may kontrol at kayang pumigil ng kalikasan? Walang iba kundi ang Diyos. Ngayon, kung nasa sitwasyong nakapangingilabot, nakakatakot, ang siya pang tatawag ng Diyos ko. Tama na Lord, itigil mo na to Lord. Kung saan wala na, sira na, wasak na ang naipon mo. Naipundar mo. Back to zero ka mula sa ilang years mong pinaghirapan. Kahit anong naipundar at naipon natin na siyang dahilan para magmalaki, para makalimot sa kapwa at higit sa lahat sa Diyos. Minsan ginagamit ng Diyos ang kalikasan para bawiin sa iyo ang lahat na siyang dahilan ng pagmamalaki. Sa mga nawawala sa bagsik ng kalikasan, maaring iyon na ang panahon nila. Pero kung nabuhay ka, nakaligtas ka, maaring may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. At may malaking paalala o mensahe ang Diyos na hindi na dapat palampasin pa. Dahil yun ang second chance niya para magbalik loob sa Diyos at magbagong buhay. Dahil ang lahat sa isang iglap ay pwedeng magbago. Paano kung hindi mo napaghandaan ang buhay mo? Kaya mas mabuting paghandaan ang buhay hanggat buhay pa. So bakit sa isang iglap pwedeng magbago at mawala ang lahat? Pangalawa, dahil hindi natin hawak ang bagsik ng kalikasan. Pangatlo, dahil hindi natin alam ang plano ng Diyos na makapangyarihan. Magkaiba ang plano ng tao at sa Diyos. Maaring ang mga tao dyan sa Nepal ay maraming plano, maraming pangarap na iniisip, maraming gustong lugar ang gustong puntahan. Baka ang iba ay naka-schedule na para pumunta sa ibang bansa. Tapos iba na pala ang plano ng Diyos sa lugar na iyan. Matatabunan na pala ng baha na puno ng putik. Mga kapatid, ang plano ng Diyos sa mundo noon pa para sa buhay ng tao ay temporary lang. Pati ang lahat ng bagay sa mundo. Ibig sabihin, huwag mangarap na habang buhay tayong manirahan dito sa mundo. Dahil ang buhay ay temporary, may inihanda ang Diyos na buhay na pwedeng makamit ng tao kahit nandito pa sa mundo at maging reserve sa mga tunay na susuko at sasampalataya kay Jesus. Ito ay ang buhay na walang hanggan, buhay na hindi na mamamatay at magkakasakit, na dapat ito ang mas mataas na bigyan ng tao ng pansin. Magtatrabaho ka para mabuhay, physical, para makakain, kumakayod ka, nagsisikap ka para sa buhay dito sa mundo. Pero nakalimutan mong paghandaan ang buhay na hindi na mamamatay. Ang buhay na panghabang buhay. Nag-spend ka ng maraming panahon sa temporary, pero ang pang-eternal, binabaliwala mo na. Nag-spend ka ng panahon para pumila sa libreng PhilHealth. Maghapon kang pumila, makaabil ka lang. Pero pag oras ng gawain ng Diyos, hindi na makapunta na siyang tunay na may-ari ng health, ang Diyos na siyang magbigay sana sa iyo ng lakas at kalusugan, ang dapat bigyan mo ng mas maraming oras. Ang plano ng Diyos, maligtas ka. Ang plano ng Diyos, sumunod ka sa kanyang kalooban. Ang plano ng Diyos na habang nandito ka sa mundo, nag-invest ka na para sa buhay na walang hanggan. Nag-iipon ka na ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Dahil ang buhay dito sa mundo ay walang katiyakan. Anytime, pwedeng mawala. Kaya nga ang sabi sa Matthew 6:20 at 21, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw.
sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung ang kayamanan mo, kapatid, ay si Lord, ang gawain ng Panginoon, ang paglilingkod at pagsamba sa Kanya, sigurado, nandito rin ang puso mo. At ito ang plano ng Diyos na dapat nating bigyang pagpapahalaga. So bakit sa isang iglap pwedeng magbago at mawala ang lahat? Review muna tayo sandali. Ang una, dahil hindi natin hawak ang buhay. Pangalawa, dahil hindi natin hawak ang bagsik ng kalikasan. At pangatlo, dahil hindi natin alam ang plano ng Diyos na makapangyarihan. Mga kapatid, nais kong sabihin sa ating lahat na kahit saan man tayo, huwag umasa sa ating mga inaasahan na kayang magligtas sa atin, lalo na palapit ng palapit na ang pagbabalik ni Jesus. Siya lang talaga ang may kakayahang ingatan tayo at iligtas tayo sa anumang kalamidad para sa ating eternal destiny. Kaya habang nandito pa tayo sa mundo, serve God faithfully, wholeheartedly. Huwag mong mahalin ang mga bagay-bagay sa mundo. Gamitin mo lang iyan para mas makapaglingkod ka pa sa Panginoon at makatulong sa mga nangangailangan. Pero ang mas bigyan ng mataas na pagpapahalaga ay ang oras mo para sa ating Diyos. Naway mayroon kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.